Si Nuseir Yassin ay isang Arab-Israeli video vlogger na mas kilala bilang si Nas Daily. At siya ngayon ay mainit sa mga netizens dahil sa kanyang pagkakadawit kasama ang isa sa mga national treasure ng Pilipinas na si Wang Od. Isang kilalang mambabatok ng Kalinga kung saan libo-libo mga tao ang pupunta sa kanilang lugar para lang magpatato. O kung magiging mas authentic tayo dito, ang pambabatok. Hindi yung ginagawa ng nanay mo sa kadahilanan na sa kanyang Nas Academy course na inulunsad nung kailan ay kasama doon ang Learn the Ancient Art of Tattooing. Sa halagang 750 pesos, ito na ang kultura ng isang tribo at syempre ng ating bansa. Kasi himayin pa natin to dahil syempre 1 minute na. I-click nyo na yung link sa taas. That's 1 minute. See you tomorrow. Ay po, sarap. Kumusta yung mga katsa? Ako nga pala si Paulo Daily. Kahit hindi tayo alam. Yun naman sinabi ko nga sa intro. Isa sa mga grandchildren o protege. Ang ibig sabihin nun ay tinuturuan ni Wang Od itong kanyang mga grandchildren na gawin din ang kanyang pambabatok o ang pagtatattoo sa kanilang tribo para ma-preserve ang kanilang kultura. So pinuntahan ko yung kanilang Nas Academy. Hinahanap ko nga dito yung kay Wang Od at wala na. Tinanggal na nila. Tama nga. Tinanggal na nila. Grabe, magbabayad ka ng 5,000 para sa isang content creation crash course. Medyo bias ako sa mga ganito. Feeling ko yung mga kumukuha nito, mas pinapakita lang kung gaano ka kawili isakripisyo ang oras mo, ang buhay mo para sa kung anong gusto mong gawin. Kung kunyari, content creation, kumbaga. Ang dami kasing libreng tutorial sa internet. At doon na din ako natuto. Tutorials. Alam niyo na mga engineer dyan, yung mga Indiano nagtuturo sa inyo paano kung ano-ano. Ito kasi, kaya yung binabayaran mo dito ay yung paghahanap. Para sa akin kasi meron kasing reward makahanap ng isang tutorial, o isang vlog na nandun yung kailangan. May reward kasi natututo ka maghanap at kakailanganin mo yun. Wala ka pa binabayaran sa akin content creation crash course. Pero kailangan marunong ka maghanap ng mga impormasyong hinahanap mo sa internet. Dahil nga napakarami niyan, di ba? Dapat marunong ka gumamit ng keywords, marunong ka gumamit ng mga meta keys kung paano hahanapin. At natutulong kayo hindi sa paghanap sa mga kung ano yung pinakamagandang crash course sa akin, pero sa pangangailangan ko lang makahanap na impormasyong hinahanap ko. Diba? Nandun yung need, yung want. Kung tatamad-tamad ka, gusto mo ba? Gusto ko maging YouTuber kasi nakita ko yung ibang YouTuber. Kung gano'n ang mentality mo at as kailangan mo lang magbayad ng ganito, mas pinapakita nung kung anong klase kang content creator. Hindi ko sinasabing masama yung ganito. Kung may extra kang pera, wala kang oras maghahanap ng ganyan, sige, naiintindihan ko. Pero sa mas nakakarami, sigurado ko hindi yun ang problema nyo. Alam ko, mas marami dyan walang pera kaysa may pera. Na ano lang, yung irony lang kasi, tinuturuan mo isang tao mag-social media. Kaya magbayad na lang kayo sa ating membership. Ay, 129 lang. Wala akong ipapangako sa inyo. Hindi, mas mga ganun nakikita yung mga videos. At kung may mga special na mga video, nakikita nila uncensored at kung ano-ano pa. Boom! Ito 24,000. Balitang balita, sumagot na ang Nas Daily Tagalog at naglabas na sila ng kanilang sagot sa nagsisirculate online. Ang isa sa kanyang mga nisa, si Estela pa lang daw, ay nandoon at bigay ng buong consent para sa proyekto. Ang hirap nga lang nito ay may mga lengguwahe kasi na mahirap i-translate. Syempre kung legal documents yan, baka hindi niya alam kung ano ang pinapasok niya. Diba? Baka malay mo, 60-40 kaysa dapat 50-50. Maraming mga ganun, mga maliliit na mga tungkol sa batas at sana ay mas aralin pa ito ng National Commission for Culture and Arts at hindi lang tayo mga Facebook naghahanap ng drama. Kung papansin mo itong roster pa lang nila nasa dito yung top 5 ng mga YouTubers. Jessica Soho. Ngayon, kilala siya. Ako naman, syempre, hindi naman ako plastic dito. Napanood ko na si Nas Daily noon pa. Nag-viral talaga siya nung 2 years ago, a year ago sa Facebook. Nas Daily. Nas, nasa salitang Arab, pao. Ako si Panas, taong naiinis. Philippines and its people are the real gem of Asia. Oh, proud Pinoy! Ang Nas Academy Philippines, kung saan magtuturo ang Ayun! Wala pang issue. Wala na kasi ngayon eh. kung Ayun saan na, nakita ko na one teacher traditional tattoo. Sobrang ironic nun. kasama na po ang inyong Hey! abang lingkod. Kakaibang flex. I think it's very, very powerful. Everything you're about to see is true. Can you tell us? Ito ba tinuturo mo sa master course mo? Ako din eh. Kaya,
Pero syempre, nag-research naman ako bago ko ito panoorin. Alam ko siya isang Harvard graduate na umalis sa kanyang lucrative job para umikot sa buong mundo at maging content creator. At my brown face. Once a day, I'm gonna make one video that's 1 minute long. And so that's why videos was Oh, gatas mo! Saktong-sakto. Nag-i-interconnect na naman. I came to the Philippines and I think back Yes, I came in the Philippines as well. success in the Philippines, I think, because we were one of the first people in the world to do it, to make Facebook video content about the Philippines as an outsider. So what's your secret sauce? Why are you successful at this? Di ba para in-explain na niya, pag una ka kasi sa bagay, di mo naman kailangan maging sobrang galing. Basta consistent ka at ikaw unang-una, may place ka na agad sa marketing side, sa advertising kasi gano'n eh. Para ikaw yun nandoon, hindi mo kailangan maging sobrang creative na. Basta ilabas mo yung kailangan mo ilabas consistently at nasa tamang standard at tamang quality, goods ka na, buhay ka na nun. Buhay ka na as a brand. I think it's because Niche I yun eh. scream. This is the best opportunity to teach our kids, ourselves, and our brains. Pero kasama rin naman yun sa algorithm na pati naman sa YouTube, di ba kung papansinin nyo yung kay Tito Kong, yung what's up? Magbalakas yung simula mo, mas maganda ang retention at yun ang gusto at pag mas mataas ang retention mo, mas pinaplug ka sa mas maraming tao. Tama naman yun. Pero yung inisip siguro na mas deep pa yung ibig sabihin nun. Naiintindihan ko yung ginagawa niya na parang planado niya to lahat. Pero lahat to ay nag-feed sa algorithm. You know, I think a lot of people should be more angry, especially in the Philippines. Naku, maraming galit sa'yo. Naku, ikaw pala nagbigay na sarili mong kaaway eh. Maybe there's not enough angry people in the Philippines, but people Ay, nako! Mukhang outsider ka nga talaga. Araw-araw, pagdilat pa lang, may galit na dyan. Kahit anong rason, sa kahit anong maisip nila, kahit hindi naman dapat. Kaya nga cancer ang tawag. should be angry. Maybe there's not enough running water in the... I think ang pagkakaintindi mo sa akin, hindi sila galit, sila ay ina-accept na lang. Okay, parang pagod na ako, putya, gutom na ako. Ay, wala na akong panahon magalit. Wala na akong enerhiya magalit. That's what NAS Academy is about. Giving people the spark. Fall back in love with what's important. It's not boring. It's fun and important. DepEd, nanginginig na. DepEd ako po, makabagsak ka. Yes, Jessica. Yes, I do lose sleep over that. That's 1 minute, Jessica. The problem with social media today is that if I go and make videos that make you angry or give you a news that's not true, I think we need to fix social media algorithms today. Tama yun. Pero hindi ba tinira mo yung sarili mong paa dito? Di ba yun yung same algorithm na nag-boost sa'yo? Tapos sinabi niya na pag pinapakita niya yung galit, mas nagkiklik. Pero ayaw niya nung galit na yun. Hindi ko lang ba't naglilinis kamay siya, eh kasama rin naman siya sa mga sumakay doon sa algorithm na yun, di ba? Eh syempre, yung pinaka-prevalent dito ay yung online validation ng mga minorities sa mga foreigner. Yay! Magiging isang content creator na ako? Real 25,000 lang? Yes! Why NAS Academy? I went to Harvard. It's supposed to be the best in the world, and it's still boring. And so the Iba naman ang being best at being boring. Di ba sabi nga nila, it's lonely at the top. Bakit in-equate niya ang pagiging the best sa pagiging boring? Hindi naman lahat ng fun. Kailangan ba talaga lahat fun? At tingin mo ba yung mga nagtatrabaho sa coroner, mga nagbubukas ng mga bangkay, kailangan fun? May mga bagay talaga boring, wala kang magagawa. What, 10% of my team is now Filipinos. My best editors are Filipinos. A lot of my followers are Filipinos. Yun So nga, the- dahil yung kanyang team ay mga Pinoy, feeling ko, baka malila o di nagkaroon ng loss in translation sa pagitan ng team ni Lucer ng Nas Daily at nitong sila Wang Od. Ang hindi ko lang, professional team ka na, hindi dapat kayo nagkakamali ng gano'n, lalo na pag kultura. Ako, delikado yan. Yung mga, be angry Filipinos. be more angry. Sabi nga, ayun na nangyari. There's a cultural connection. There's a credit card connection. 100 million students right now don't get to go to any classroom. Because they have no money, it's too expensive, or there is no space for them. Libre ba yung course mo? In the jungles of the Philippines, Proud Pinoy! May matawat kami! in the world, With one God, of course, Wang God. one God is very, very, very old, and her knowledge may die with her. And so I think with one Meron siya mga protege, may mga anak siya na tinuturuan niya. At libre yun. So, God specifically, we thought, let's download your knowledge so that generations later sobrang nakakatakot yun eh. see what happens when you go deep. When you go really deep. Yeah! What's in your bucket list? My bucket list is to die
Yes! Ay, ito. Gusto ko sa course na to. Gusto ko rin mamatay. Knowing that Okay. can Ay, grow nabigla ako dun sa after I die. pagkakasabi niya. I don't Post like kasi. work to Kaya na fix nga, ikaw ay kasalanan mo at ikaw nagsabi magalit kami. May iba pa nagsasabi ako mga sources dito na hindi ko napapakita yung pangalan. Pero sa pagtitingin ko naman sa sources, siya ay isang legitimate account. Hindi siya legitimate account. Pati yung pinakita ko kanina ng ni Gracia Palikas. Legitimate account din yung may friend din ako na friend yung account na yun. Friends family hosted in their hometown because he was looking to do more PHO. But the script he had imagined didn't match what he saw there. So even if there was a good story to tell, he ended up throwing a time fucking. Lahat na diba, mga tao pa rin naman siya. Baka na kasi nakakalimutan ng nakararami ay ang mga content creators tulad namin ay tao din. Okay, chef, hindi po kita nakikita wala kami sa camera, ito kami 100% of the time, 100% ng 100% ng panahon. Tao kami, kumakain kami, tumatay kami. I think normal lang naman. Kasi nga malaki na siyang influencer at yung mas minalagay siya sa mas mataas na pedestal pagdating sa ganito. Hindi ko din defend yung mga influencer nagiging kupal pag dumadami na ang kanilang subscribers o lumalaki na ang kanilang mga following. Dahil ga ikaw ang pinakikinggan, mas mataas talaga ang pressure sa'yo. I-accept mo yun kasi ikaw yung pinapanood kasama yun. Huwag kang maggulat at huwag kang meron ka ng master course, hindi ka pa nagbabayad ng 129 naman Paulol crash course dito dahil nakakalibre kang taste test sa akin. Mindutin mo na yung blue sa baba. Ano to? Galing kay RJ? Ginaya din niya yung ano. Should I be proud of my nationality? Should I be proud of my nationality? Ginagaya niya nga talaga sa inas. Ago, I said I'm proud to be a Filipino. But also that exact year, I said I'm proud to be a Filipino. But when I heard the chorus part of Panalo by Ismail, it makes me Proud to be Filipino! that Lapu-Lapu was beheaded in Mactan. I became not, and that is the time I realized and asked myself, when will this feeling end? Hindi siya matatapos. Araw-araw Pilipino ka. Filipino resiliency. Tama. It makes me proud when the international community recognize Filipino resiliency and our smile every after a calamity. Nalala ko tuloy isang part ni Nas Daily dito, yung How Cheap is the Philippines? Money. I don't like spending it. That's why I like the Philippines. It's very cheap. Wow! May mataas lang kasi yung conversion sa inyo, leche. Wala ka naman choice kung nagbabayad ka ng renta ng bahay. Cheap siya in comparison sa buong mundo, okay? And will cost you $20. Kasi yung mga tao nandiyan, hindi yun cheap. Maraming mababayarin dito na hindi cheap para sa mga taong tumitira dyan. Hindi ibig sabihin ng cheap siya. Pay $25 In that for this aspect. one. I can buy 30 bottles to get the whole village drunk. Kaya para makalimutan nyo na isa sa mga Pilipino kayo, binom kayo. Mukha bang may choice kami? I said it before and I'm gonna say it again. The Philippines is cheap, which means you don't need many dollars to come here and see. Yeah, tapos magkakaroon ka ng green card. Pero tapos magkakaroon na naman tayo ng mga kababayan na mga kaahon sa buhay. But it also means you don't need many dollars to help those that need help. It's so cheap in here that we can buy this burger with meat and all for 20 cents. Kaya iniisip ko yun nga yung sa mga charity, lalo na pagdating sa mga foreigner. Oo, nakakatulong sila at masaya ako na tumutulong sila. Pero kasi iniisip ng mga kanilang tinutulungan ay sobrang big deal na to. Barya lang yung pagtulong nila sa inyo. Dapat iti-take into consideration mo pa rin to pag tumutulong isang tao sa'yo. Kasi diba, iba kasi ginagawang taguan ng kanilang paggawa ng charity para matakpan ang kanilang ginagawang kasama. Hindi ko sabi masama si Nas Daily, pero marami kasing tawang ganun. Dapat meron kayong moral compass. You can buy 1,000 rupees burger without breaking the bank. Akala mo naman na nutritious nun, busog ka lang pero hindi ka masaya. Ang baba lang kasi ng standards natin Alam mo yung parang, makakain ka lang, goods ka na. Nakakaawa kasi ganun na talaga estado ng ibang tao. Masaya na sila kasi sa simpleng ganun lang. Pero diba, kailangan ba maging resilient ka? Kailangan ba maging makontento ka na doon? Kumain ka ng burger na ganyan kakapal. Hindi yung 80% na tinapay, diba? Hindi ba mas matutuwa ako bilang isang Pilipino pa napapakain ko ng ganyan kakapal na karne? Hindi sa ganito kakapal na tinapay. Mas masaya ako pag mas napapasarap ko pa yung normal na murang kinakain nila. Ang baba kasi parang galing kasi sa ilalim si Nas Daily. Tapos parang tataasan Dito ka magsimula, tapos taasan mo. Ewan ko, mas attached kasi ako sa Pinoy. Bias na lang ako, pero kung ganun maging bias, okay lang sa akin. Isang appear niyan,
20 cents lang sa akin. Sige, kahit ilan pa kayo. that hard or expensive to help those in need. Natulungan mo ba talaga yan? Pinakain mo lang sila ng 1 oras. Pag alis mo dyan, balik pa rin sa dati yan. Pero siguro maganda na rin yun para makalimutan na lang 1 araw ng kanilang paghihirap. At marami kasi talagang gray area pag lalo na sa moralidad eh. Pagdating lalo sa mga charity. Kaya mahirap talaga gawin topic to eh. Pero meron talaga mabuti at masama. Hindi yan 100% mabuti. Gabihin mo na lang lagi may papasok dyan na, na foreigner. Gusto mo tutulong. Ito na naman sila. Oh, meron na naman foreigner tumutulong sa amin. Nagkakaroon ng Pavlovian reaction every time magpapasok na mga foreigner. Oy, tutulong yan kasi nga mura lang naman eh. Barya lang naman sa kanila yan eh. Dapat i-take ito context mo pag tinutulungan ka rin ng tao. Basta mapapalalim doon at mararamdaman mo ano yung mga genuine sa hindi ko sinasabi hindi siya genuine dito. Sinasabi ko lang marami pa kasing tulad nila. At kung mapapansin mo, marami talaga sa mga foreigners lalo sa social media nakakahanap sinusubuan ng internet validation, ng international na validasyon yung mga taong nanonood. Kaya nga mas proud ako pag may mga content creator nag-speak out in behalf sa ating mga Pilipino nang hindi kailangan pumunta sa NAS Academy. Diba? Hindi ko sinasabing walang mabubuting foreigner, marami naman. Pero madali kasi makahanap ng butas sa mga ganyan eh. Maraming pwedeng mang-abuso sa mga ganyan, lalo na pag gano'n na ang mindset na nakararami sa ating mga naghihirap na mga Pilipino. Okay, back tayo sa mga Pinoy creators. It became not when Filipino resiliency is romanticized for late authorities' actions. Tama. When will this feeling... Okay lang maging resilient, pero kung yun ang nilalaging excuse mga namumuno sa atin na okay lang yan, pagtsagaan nyo na lang, mali na yun, di ba? Tangina mo na. Pag, hindi to 1 minute, buong buhay ko to, and I will see you tomorrow kahit anong mangyari, kapwa Pilipino. Makikita kita bukas. Yung mga foreigner na pupunta rito, aapak ng ilang linggo lang kasi mura lang naman tourism, aalis na, babalik na sa kanilang mga masayang buhay. Iba yon sa 1 minute. Love in the Philippines. Bye-bye, Nas! That's 1 minute. by some Filipinos and make us feel Kuwang-kuwa rin niya yung mga piyok ni Ay po, sarap, gatas. about to drink is the world's cleanest milk. Ayoko lang malinis sabi, gusto ko marumi. Pinaka-basura mga topic sa Pilipinas, pinaka-masarap. This is the world's first milk that is made without a cow. And these guys Galing sa dede nila ba to? Why are you successful at this? Wow, that's a good question. I think it's because I scream. Okay na, memes na ito. Doon na natapos yung aking dating Paulol Daily. Tuloy ako, tinatamad na ako. Wait, like, share sa mga daily rin naghahanap ng drama sa internet. That's 10 minutes. See you tomorrow.